Kamusta mga ka-hunter? Alam niyo ba na sa mundo ng Nen ay may iba't ibang klase ng kapangyarihan? May mga enhancer na nagpapalakas ng katawan. May mga emitter na naglalabas ng enerhiya. May mga conjurer na lumilikha ng bagay mula sa aura. Ngunit may isang uri ng Nen na hindi dapat umiiral. Isang madilim na kapangyarihan sa malayong sulok ng Hunter World. May lumabas na kakaibang Nen user. Hindi sila enhancer, hindi rin conjurer, at lalong hindi specialist. Sila ang tinaguriang The Plunderer. Isang uri ng Nen na hindi lang nangunguha ng aura, kundi pati na rin ng budget ng bayan. Ayon sa mga matatandang hunters, ang Plunderer ay pinanganak sa gitna ng mga meeting na walang minutes of meetings, sa loob ng mga opisina na puno ng papel pero walang output. Ang kanyang aura ay binubuo ng pangakong napapako at proyektong hindi natatapos. Sila ang mga gumagamit ng aura hindi para lumaban, kundi para magnakaw sa bayan. At ito ang mga kakilakilabot at katawa-tawang kakayanan nila. Una ay ang prod. Isa itong ilusyon at isa itong hipnotismo na kayang manipulahin ng mga tao at ang gobyerno. Kaya nilang lokohin mapamalayo o malapit basta magkaroon sila ng project sa gobyerno. Pangalawa ay ang scam. Ito ay isa sa mga nakakatakot na kapangyarihan ng isang plunderer. Dahil once na mag-activate na ang prod, ay automatic din na mag-activate ang scam. Dahil automatic na magta-transfer ang pera ng bayan at ng kalaban sa account niya. Hindi na lang nila namamalayan dahil meron siyang backer na kasama. Pangatlo ay ang Ghost Project. Isa itong domain na ginagamit ng isang plunderer upang manipulahin ang mga kalaban at ang mga tao. Once na mag-activate ang Ghost Project ay mapupunta ka sa kanyang domain at mag-hallucinate ka na akala mo meron siyang project na ginagawa kahit wala naman. Pero mawawala ang bisa ng Ghost Project once na gumamit ka ng isang gyo. Pang-apat ay ang Wealth Surprise. Sa itong alas ng isang plunderer kung saan papakita nila sa mga vlogs o sa mga posts nila na sobrang yaman nila, na meron silang magagarang sasakyan, magagarang bahay, at pupunta ng Europe, pupunta iba-ibang lugar at bibili ng mga magagandang bags at damit. Pero maso-surprise ka din dahil galing pala to sa mga tax mo at sa kaban ng bayan. Panglima ay ang Kickback Aura. Sa itong recharge na ginagamit ng mga plunderer, kung saan once na inactivate ito ng plunderer ay bawat galaw niya meron siyang 30% na balik sa bulsa niya. Number 6, Overpriced Strike. Ang overpriced strike ay ginagamit ng isang plunderer concurrent sa isang kickback aura. Dahil once activated pa ang aura o recharge, ay mas malakas ang damage ng overpriced strike. Dahil sa suntok, presyo agad ng materyales at labor ay millions and billions of pesos na. Number 7 ay ang Port Barrel Cannon. Isang malakas na blast ng aura na nanggagaling sa isang plunderer. Pero hindi tumatama sa kalaban dahil dumidiretso lang ito sa sariling bulsa niya. Number 8, Budget Cut Slash. Isang uri ng slash na ginagamit ng isang plunderer. Hindi ito masakit, ngunit kung tuloy-tuloy ang pag-cut sa budget ng bayan ay mauubos at mawawala ng parang bula. Number 9, the Under the Table Cloak. Isa itong cloak na